Mga pinakamalalaking balitang dapat nyong abangan sa One North Central Luzon ngayong Martes. 68 anyos na lalaki na katatapos lang bumoto, nasawi. Proklamasyon ng mga nanalong kandidato, isinagawa. Siksikang sitwasyon sa mga bus terminal, naranasan pagkatapos ng eleksyon. At ilang lugar sa Dagupan City, binaha kagabi dahil sa malakas na buhos ng ulan. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, tapos na po ang eleksyon, kaya kabi-kabila na ngayon ang proklamasyon sa mga nanalong kandidato. Alamin sa report ni CJ Turida. Para sa kanyang ikalawang termino, muling nanalo si Belen Fernandez bilang alkalde ng Dagupan City. Wagi rin ang kanyang running mate na si Brian Cua para sa kanyang ikatlo at huling termino bilang vice-alkalde. Panalo rin ang karamihan sa kaalyado ni Mayor Belen sa pagkakonsehal. Unopposed si Liga ng mga Barangay President Patrick Karamat kaya siya ang uupong mayor ng Calasiao, Pangasinan sa susunod na 3 taon. Naluklok naman sa pwesto bilang vice mayor ang kasalukuyang alkalde na si Kevin Roy Macanlalay. Panalo rin ang 8 konsehal sa ilalim ng kanilang partido. Kasaysayan daw ito sa bayan kung saan nanalo ang lahat ng kandidato mula sa iisang partido. Muling nanalo bilang alkalde ng Mangaldan, Pangasinan si Bona de Vera Paraino para sa kanyang ikalawang termino. Nanaig naman si Councilor Johnny Cabrera bilang bagong vice-alkalde ng Mangaldan. Si Konsehal James Brian Alcid ang bagong alkalde ng Lawag City. Nanatili naman sa pwesto si Carlos Farinias para sa kanyang ikalawang termino bilang vice mayor. Tuloy ang panunungkulan ni Benji Magalong bilang alkalde sa lungsod ng Baguio sa kanyang ikatlo at huling termino. Sa lalawigan ng Tarlac, nanaig bilang kinatawan ng ikalawang distrito ng lalawigan si Tarlac City Mayor Christy Angeles. Sa Pampanga na iproklama na bilang Governor-elect at Vice Governor-elect ang mag-inang sina Lilia at Dennis Pineda. Nagpalitan lang ng posisyon ng mag-ina sa Kapitolyo. Sa lungsod ng San Fernando na iproklama na ring alkalde si incumbent City Mayor Vilma Caluag, habang si Brenz Gonzales naman ang naiproklamang bagong City Vice Mayor. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North Central Luzon. Mga paserong pabalik sa Metro Manila dumagsa sa mga bus terminal sa Dagupan City matapos na bumoto. Sundan sa report ni Roland Umangay. Halos hindi na makagalaw ang mga pasaherong paluwas ng Maynila kahapon habang naghihintay ng masasakyan sa bus terminal sa Dagupan City. Pagkatapos nilang bumoto, pinili na nilang lumuwas sa pag-aakalang kakaunti pa ang mga pasahero. Pero ang kanilang nadatnan, siksikan at mahabang pila. Dahil gusto na nilang maagang umuwi, ayaw na nilang makipagsiksikan. Ngayon, sumubra yung dami ng paseros dahil bukas may pasukan na. Kanina, pasado alas 5 ng umaga, mayroon pa ring pila ng mga pasahero. Mahigit 3 oras daw sila naghintay sa kalsada bilang chance passengers. Kaya lumipat sila sa terminal, nagbabaka sakaling may masasakyan pa. Anong oras ba dapat yung biyahe nyo kanina? Alas 3 po. Pero ano nangyari? Wala pong dumadating sir, punuan ng dumadaan. Nakipagsiksikan na rin itong si Lovely sa pila para makasakay agad sa bus na biyaheng Cubao. Problema ng karamihan, late na raw sila sa kanilang mga trabaho. Ayon sa pamunuan ng bus terminal, epekto pa rin ito ng kakulangan ng mga bumabiyaheng bus papuntang Metro Manila. Pagod na rin nung nakaraang pauwi dito, galing Cubao, Pasay. Ngayon nag-eleksyon, nagbubutos muna sila. Hindi raw bababa sa 5,000 pasahero ang naserbisyohan ng kanilang mga bus kahapon hanggang kaninang umaga. Kasama si Jing Dakanay, Roland Umangay, One North Central Luzon. 68 anyos na lalaki na katatapos lamang bumoto, nasawi sa Binmalay, Pangasinan. Tutukan sa report.
Lubos ang pagdadalamhati ng mga naiwang kaanak ng 68 anyos na senior citizen matapos bawian ng buhay ilang sandali matapos siyang bumoto sa Gayaman Elementary School sa Binmali, Pangasinan. Kwento ng mga kaanak ng biktima, alas 6 ng umaga nang umalis sa bahay si Loreto Doria para bumoto. Wala raw iniindang sakit ang biktima kaya sila'y nagtataka sa biglaang pagkamatay ng kaanak. Hindi namin nakalain na gano'n ang nangyari. Kasi Ano ba? wala mo. Kung may sakit sila, di sabihin nila sa amin. 6:15 a.m. nang dumating siya sa polling precinct. Pagkatapos bumoto, pauwi na ang biktima ng matumba at mabagok ang ulo, ilang metro ang layo mula sa gate ng voting center. Nag-monitor ako doon sa mga polling precinct. Tapos mayroon na ako nakitang nakabulagta na lalaki. Hinihintay ng mga kaanak ang death certificate ng biktima para malaman kung ano ang sanhi ng kanyang pagkasawi. Dinala naman sa ospital ang isang babaeng guro na miyembro ng electoral board matapos manlabo ang mata at mahilo sa kalagitnaan ng eleksyon. Ang naramdamang pagkahilo, bunsod umano ng naranasang mainit na panahon. May naramdamang health issue. So itinawag sa atin kung paano yung magiging process. We advise na bigyan na lang siya ng substitute and then they have to bring her to the hospital. Binigyan agad ng atensyong medikal ang guro. Nakamonitor ang COMELEC sa kanyang sitwasyon. Magbibigay rin ng assistance ang COMELEC sa guro. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Dito sa Pangasinan, isinagawa na rin ang proklamasyon ng mga nanalong kandidato sa probinsya. Narito ang report ni Jasmine Gabriel Galban. 86.70% ang voters turnout sa katatapos na eleksyon 2025 sa Pangasinan. Binubuo ng 2,869 clustered precinct ang Pangasinan mula sa 47 municipalities and cities. Sa kabuuan, nasa 2,011,825 ang bilang ng botante sa Pangasinan, pero ang nakaboto ay 1,744,283. Ayon sa COMELEC, mataas ang voters turnout sa katatapos na eleksyon. Base sa final and official results, nakakuha ng botong 881,307 si re-electionist Governor Ramon Gico III, habang ang kanyang katunggali na si former Governor Amado Espino III ay nakakuha ng botong 784,470 votes. Bago magtatanghali kanina, sinimulan na ang proklamasyon ng mga nanalong kandidato sa Pangasinan mula sa mga nanalong provincial board member hanggang sa mga kinatawan ng 6 na distrito ng lalawigan. Habang sinusulat ang balitang ito, hindi pa naipoproklama si 6th District Board Member-elect Ranjit Shahani. Naiproklama na rin si Vice Governor-elect Mark Lambino at si Governor-elect Ramon Gico III. Ayon kay Gico, patuloy niyang bibigyan ng pansin ng edukasyon, kalusugan, infrastruktura, trabaho at turismo sa probinsya. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. At kaugnay niyan, pasado alas 4 ng hapon nang iproklama si Manay Gina de Venecia bilang Congresswoman-elect ng 4th District ng Pangasinan. Kaya kumpleto na ang proklamasyon ng lahat ng mga provincial government officials at district representatives ng Pangasinan. Sa ngayon, abala na ang COMELEC Provincial Office sa pagkolekta ng mga election returns mula sa mga city at municipal board of canvassers. Kailangan din nilang isurrender ang mga issued USB na ginamit sa mga automated counting machines. Ang mga ito naman ang isusumiti ng COMELEC Provincial Office sa main office nila. Habang ang mga ginamit na ACM ay pansamantalang ibabalik sa Dagupan City at Alaminos City hubs para sa schedule ng paghakot sa mga ito. Sa ngayon ay nag-adjourn na rin ang Provincial Board of Canvassers ng COMELEC Pangasinan. Naiproklama na rin ang mga nanalong kandidato sa northern part ng lalawigan ng Aurora. Unang naiproklama ang mga nanalong kandidato sa bayan ng Dilasag na kinabibilangan nina Mayor-elect Romner Agustin at Vice Mayor-elect
Francisco Alonso kasama ang kanilang mga konsihal. Naiproklama na rin ang mga nanalong kandidato sa bayan ng Kasiguran na sina incumbent Mayor Roynaldo Soriano at incumbent Vice Mayor Eugene Calugtong, pati ang mga nanalong konsihal. Maging ang mga nanalong kandidato sa bayan ng Dinalungan ay naiproklama na rin, kabilang si re-electionist Mayor Biboy Vargas, kanyang Vice Mayor na si Manuel Torres. Samantala, botohan sa isang presinto sa West Central Elementary School 1 sa Dagupan City inabot ng hanggang 8:30 ng gabi. Sundan sa report. Alas 7 na kagabi, oras ng pagtatapos ng botohan, pero ganito pa rin ang haba ng pila sa isang presinto sa West Central Elementary School 1 sa Dagupan City. Nilinaw ng COMELEC na pwede pa rin silang bumoto basta't nasa loob na sila ng voting center bago pa ang 7 p.m. deadline. Panghuli sa pila si Ferdinand mula sa Barangay Poblacion Oeste. Napuyat daw siya noong gabi bago ang eleksyon, kaya atrasado siyang pumunta sa voting center kinaumagahan. Alas 5 na nang siya'y dumating at sumama sa pila. Dalawang oras na po. Dalawang oras ako naghihintay na dito po. Bukod sa covered court, marami rin ang nakapila sa labas ng polling precinct at siksikan din ang mga botante sa waiting area. Si Nanay Christy alas 4 na ng hapon nakapunta sa West Central. Pero dahil sa haba ng pila, nakaboto siya pasado alas 7 na ng gabi. Pero napagod din, sumakit yung paa. Pasado alas 8 na kagabi nang matapos ang botohan sa isang presinto ng Poblacion Oeste. Wala naman daw problema sa ACM ng presinto, ayon sa miyembro ng Electoral Board. Marami lang po talagang botante. Parang lumabas po lahat yata silang bumoto ngayon. Binubuo ng 13 presinto ang Poblacion Oeste. Sa kabuuan, nasa 3,580 ang botante sa barangay. Sa buong Dagupan, nasa 144,481 ang bilang ng botante. 126,442 ang nakaboto kahapon, katumbas ng 87.51% na voters turnout. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North Central Luzon. Arestado ang 34 na katao sa liquor ban sa Central Luzon. Nakaalerto, CJ Torida. Hindi bababa sa 34 na katao ang naaresto sa Central Luzon dahil sa paglabag sa ipinatupad na liquor ban bunsod ng eleksyon 2025. Kabilang sa mga naaresto ay mula sa Nueva Ecija, Pampanga at Tarlac na karamihan ay sangkot sa pagbebenta, pagbili at pag-inom ng alak na labag sa umiral na patakaran sa eleksyon. Nagsimula ang liquor ban hating gabi ng Mayo 11 at nagtapos sa ganap na 11:59 gabi ng Mayo 12. Bukod sa mga nahuli, maganda naman ang balitang hatid ng Pro3. Maliban sa ilang insidente ng pagkasira ng mga vote counting machine, USB at smart chips, nagapagtala ng zero violence ang rehiyon sa eleksyon. Magmula po nang magbukas po yung ating mga polling centers kanina pong 5 o'clock, ay wala pa po tayong naitatala na major incident except dun sa mga nagmalfunction po na mga ACM, mga 32 po yan na mga nagmalfunction po at immediately po ay napalitan po yan ng mga contingency ACM. Ang mga nahuling individual ay nahaharap na sa kasong paglabag sa Omnibus Election Code Resolution number 11057 ng COMELEC. Ayon sa Pro3, agad nang inihain ang mga kaso sa korte. CJ Torida, One North Central Luzon. Ilang lugar naman sa Dagupan City ang binaha kagabi dahil sa malakas na buhos ng ulan. May live report si Roland Umangay. Roland? Chris, malimit na tayong makaranas ng pag-ulan tuwing hapon o yung tinatawag nating localized thunderstorm. Kagabi habang nasa final voting hours tayo ay biglang bumuhos ang malakas na ulan dito sa Dagupan City, dahilan para ang ilang mga voting centers ay makaranas ng pagbaha. Sinalubong ng maalinsangang panahon ang mga bumoto kahapon. Umabot sa 47 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index. Kaya kanya-kanyang paraan ng mga botante para makaiwas sa init ng panahon. Pero pagsapit ng hapon, bumuhos ang malakas na ulan. Ilang voting centers sa Dagupan City ang nabaha. Dahil dito may ilang naantala sa pag-transmit ng election result. Yung ibang voting centers natin pinasok ng tubig. For some areas, medyo nagkaroon ng delays. Kaninang umaga, baha ang ilang kalsada. Ang ilang residente lumusong sa baha para makauwi. Dahil sa naranasang malakas na pag-ulan kagabi, ilang kalsada dito sa Dagupan City ang binaha. Ang ilang mga sasakyan gaya ng motorsiklo at tricycle halos hindi na makadaan dahil yung tubig halos umabot na sa kanilang mga tambutso.
Ayon sa Pag-asa, epekto ng localized thunderstorms o mahina hanggang sa malakas na hangin na may kasamang pag-ulan, pagkulog at pagkidlat ang nararanasan tuwing hapon. Pansin natin na almost mas marami na ngayong ulan, number of rainy days na atin napapansin o naobserbahan o na nagaganap na nandito sa Pangasinan. Patuloy na nakakaapekto ang northeast monsoon na siyang nagdadala ng makapal na ulap at pag-ulan. Wala namang masyadong naging aberya kagabi, Chris, sa mga voting center. Meron lamang doon sa Island Barangay na nahihirapang mag-send or mag-transmit ng result dahil hindi dahil sa signal, kundi dahil doon sa baha na pumasok doon sa polling center. Sa ngayon, Chris, nakakaranas tayo dito ng malakas na pag-ulan sa kinalalagyan natin sa West Central Elementary School 1 at unti-unti na namang nag-build up yung tubig dito sa mababang parte. Paalala natin sa mga kapuso natin na pauwi na, huwag kakalimutan magdala ng mga panangga para hindi magkasakit dulot ng pag-ulan. Chris? Maraming salamat, Roland Umangay. Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Mga kapuso, halos kapareho ng panahon kahapon ang araw ng eleksyon ang magiging panahon ngayong araw. Frontal system at easterlies pa rin kasi ang pangunahing weather system na iiral at makakaapekto sa bansa base sa rainfall forecast ng Metro Weather. May tsansa ng ulan sa ilang bahagi ng Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley at Central Luzon. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Katatapos na halalan sa Pangasinan, generally peaceful ayon sa pulisya. Narito ang report. Matagumpay at mapayapang eleksyon 2025 sa Pangasinan ayon sa Police Provincial Office. Bagamat may mga naitalang tensyon at harassment sa ilang lugar, lalo na sa bahagi ng Eastern Pangasinan, wala naman umanong naitalang election-related incident. Province-wide, naging generally peaceful na naman ang ating probinsya. Kung mapapansin mo, lahat ng mga nangyayaring insidente, meron tayong monitoring center. Lahat ng mga complaints, kung ano man yan, ay nire-respondihan ng ating mga kapulisan para matugunan kung ano yung mga reklamo ng ating mga kababayan. Mananatiling activated 24/7 ang Police Provincial Election Monitoring Action Center. Bagamat tapos ng eleksyon, mananatiling nakaalerto ang otoridad sa mga posibleng post-election incident. As is pa rin yan hanggat wala pa yung guidance o directive galing sa higher headquarters, doon lang muna sila pansamantala. Base naman sa monitoring ng COMELEC, maayos ang eleksyon sa iba't ibang lugar sa lalawigan. Maliban sa mga minor glitch sa ilang ACM, wala naman umanong karahasan o pananakot na naitala sa mga voting center. Generally peaceful naman, hindi na tayo nakareceive ng mga malakihan kung paano natin i-describe yan na untoward incidents in relation to peace and order. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. COMELEC Dagupan may paalala sa mga kumandidato kaugnay ng kanilang mga tarpaulin at campaign posters. Ang detalye sa report.
Bago pa sumikat ang araw, malinis na ang harapan ng Sabangan Elementary School sa Bunuan Geset, Dagupan City. Halos walang bakas ng katatapos na midterm elections kahapon. Alas 5 talagang start, sir. Kasi para hindi maano ng araw. Malinis na rin ang West Central Elementary School 1 na kahapon dinagsa ng mga botante. Ang COMELEC Dagupan may paalala rin sa mga komandidato na nanalo man o natalo, kaugnay ng pagbabaklas ng kanilang mga campaign materials. Regardless of the kung pinoklama man o hindi, obligado ho sila na tanggalin lahat ng mga campaign posters. Kailangan umanong isubmit ng mga komandidato ang kanilang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Para sa mga nanalo, kung hindi ho kayo nagsumiti ng inyong SOSE, maaring hindi ho kayo makapag-assume to duty. Samantala, sa assessment ng COMELEC Dagupan, generally peaceful ang midterm elections kahapon. Wala silang naitalang untoward incident o anumang reklamo sa mga polling precinct. Wala rin namanong nagamit na backup ACM at USB. Bagamat may minor glitches, hindi naman daw ito nakaapekto sa proseso ng pagboto. Kasama si Jing Dakanay, Roland Umangay, One North, Central Luzon. Sa ibang balita, sa kauna-unahang pagkakataon, nagsalita sa harap ng media si Pope Leo XIV. Isa sa mga naging panawagan niya ang pagiging tulay ng mga mamamahayag sa kapayapaan. Panawagan din niya ang pagpapalaya sa mga mamamahayag na ikinulong. Sinusulong din niya ang tamang paggamit ng AI sa kasalukuyang panahon. Humigit kumulang 1,000 mamamahayag na nag-cover ng Papal Conclave ang dumalo sa Aula Paulo VI o Paul VI Audience Hall. Bago yan, pinanguna ng Santo Papa ang pagtanggal ng seal sa Apostolic Talas na sinelyuhan matapos ang pagpanaw ni Pope Francis. Samantala, 1 linggong enrollment para sa mga public school learner ipatutupad ng DepEd simula June 9. Silipin sa report. Inilabas na ng DepEd ang schedule ng enrollment para sa mga public school learner. Sa DepEd Memorandum, nakaschedule sa June 9 hanggang June 30 ng enrollment, 1 linggo bago ang balik eskwela sa June 16. Hindi raw may sasagawa ang early enrollment dahil sa 30-day flexible break ng mga guro. Uninterrupted pero flexible po siya. Okay. So maaring ito rin yung dahilan para ma-enjoy ng mga guro yung kanilang bakasyon. Inaasahang aabot sa mahigit 8,000 estudyante ang mag-i-enroll dito sa Mangaldan National High School sa kabila ng mataas na bilang ng inaasahang enrollee. Tiniyak ng pamunuan ng Manghay na kaya nilang i-accommodate at i-enroll ang mga estudyante sa loob lamang ng 1 linggo. Pabor ang ilang magulang sa one-week enrollment schedule ng DepEd. Tama lang daw ito na hakbang ng DepEd. Ngayon kasing napakainit ng panahon, ay tiyak pahirapan ng pagpunta sa mga eskwelahan para i-enroll ang kanilang mga anak. Mas okay din po, ma'am, para sa akin po. Kasi yung preparation din po ng po nila para at least 1 week. Yung 1 week na enrollment, parang masasabay din po yung ibang gagawin po nila. Like mamimili po ng mga gamit, ganun po. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North, Central Luzon. Sparkle artist Ara San Agustin, proud at thankful sa newest single niya na Balang Araw. Tunghayan sa report. Proud and excited na ibinahagi ni Sparkle artist Ara San Agustin ang paglabas ng kanyang newest single entitled Balang Araw. Ang Balang Araw ang ikalawang single ni Ara under GMA playlist. 3 taon na ang nakalilipas nang ilabas ang heartbreaking debut single niya na Hanggang Dito Na Lang. Inspirasyon naman ang hatid ng bagong kantang handog niya sa mga kapuso. Ang kwento niyan, parang ikaw as a tao, di ba minsan, alam mo yung minsan nawawalan ka ng pag-asa, na meron kang goals na sinet para sa sarili mo, pero at some point or for some reason, hindi mo siya na-achieve. Sa pamamagitan ng kanyang kanta, hiling ni Ara na ma-inspire ang listeners na manatiling positibo sa buhay kahit nasa gitna ng mga pagsubok. Itong song na to is a reminder para sa atin na everything will fall into place. This too shall pass, na hindi natin masyado sana i-dwell, although easier said than done. Pero kahit ano pa yan, darating at darating ang araw na everything will work out. Hindi man dun sa in-imagine mo na kung ano yung gusto mo, pero it will work out the way na God wants it to work out for you.
At syempre, hindi rin nagpahuli si Ara na nagbigay ng sample ng ilang linya mula sa kanyang kanta. Di mo man maninag, darating din ang liwanag, ang araw ay sisikat na. Maaari nang mapakinggan at mai-download ang Balang Araw sa lahat ng music streaming platforms. Joel Fernandez, One North Central Luzon. Nasa 6 na pong mga kalabaw mula sa iba't ibang bayan at lungsod sa Nueva Ecija at Karatig Probinsya ang lumahok sa Karera ng Kalabaw 2025 sa Barangay Cabu sa Cabanatuan City noong Biyernes. Ang Karera ng Kalabaw ay bahagi ng aktibidad ng pasasalamat ng mga magsasaka sa kanilang magandang ani. Mainit man ang panahon, ay matyagang naghintay ang mga residente para mapanood ang kanilang mga pambatong kalabaw. Ang mga tagapag-alaga ng kalabaw na first prize sa ilalim ng Class A category ay nakapag-uwi ng 25,000 pesos na cash, habang 15,000 pesos naman sa Class B. Mga kapuso, sa ngayon bagamat nag-adjourn na ang Provincial Board of Canvassers ng COMELEC Pangasinan, patuloy pa rin ang serbisyo ng mga kasama natin sa COMELEC dahil patuloy pa rin silang tumatanggap ng mga election returns at ilan pa sa mga election reports na nanggagaling sa mga cities at Municipal Board of Canvassers. Kaya bukas pa rin ang tanggapan ng COMELEC dito sa Sangguniang Panlalawigan para sa mga election paraphernalia na dapat nilang i-turn over bago matapos ang araw dahil ito nga ay i-collate naman ng COMELEC at kanilang ibibigay sa COMELEC Central Office. Pero kanina nakausap natin yung ilan sa mga nagsilbi sa eleksyon sa hanay ng COMELEC at sila ay masaya dahil sa kabila raw ng puyat at pagod sa preparasyon at mismong araw ng eleksyon, masaya sila at naging matagumpay ang eleksyon 2025 dito sa Pangasinan. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV, One North Central Luzon, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.